Ano yung mga preparations na ginawa nyo? Ano yung nahirapan kayo? Kasi mostly singers kayo, diba? So, nahirapan po ba kayo sa dancing, gano'n? Siguro po, sa aming mga boys, merong konting awkwardness sa amin. Kasi syempre, nasanay kami na pag tinawag, kakanta lang tayo. So, eto, medyo challenging siya kasi hindi kami hindi kami sumasayaw, hindi kami sanay sumayaw. Siguro sa mga TikTok namin, meron kaming kabaliwan na mga dance moves. Pero dito kasi seryoso, so yun siguro yung pinaka-challenging sa amin. Ayan, sa mga girls, sa inyo naman. Well po, sa mga girls, syempre po nung una, naka-heels po kasi kami sa mga wardrobe po namin. So, at the same time, tinignan na din naman po namin kung kaya po. And ayun, si Ate Charis, ano masasabi mo? Ayos lang. Hindi kasi yung high school ako, sumasayaw talaga ako. Kaya, really, gano'n. Masaya-saya, no? Yun. Ikaw, kasi, sa Tilomi. Same po sa sinabi ni Jessa, we have to consider also yung gowns namin since malalaki siya and parang makaka-apekto siya sa movement. Pero since this is our concert, bibigay po namin talaga yung lahat ng makakaya namin para magawa namin lahat ng mga ituturo sa amin. What can you say, Maki? Sa aming mga girls, and boys. Sa mga girls siguro yung hingal kasi parang gusto namin ma-showcase din yung voices namin, yung characteristics ng mga voices namin. And then kailangan din namin sumayaw talaga kasi we want to take the challenge. Yes. And diba, malay mo, maraming opportunities kasi baka may makita, magaling siya sumayaw at nakakakanta. Diba? Sa mga boys naman, dalawa mo parang katawa dyan. Okay na na. Si Ian, ikaw, anong challenge sa'yo? Bukod sa init na init ka ngayon, I think kasama naman na po ng lahat. Kailangan na namin mag-adjust since bago sa amin ito na kakanta kami na habang sumasayaw. Kaya, ayun po. Thank you. Ano yung pakiramdam na nagsama-sama kayo sa isang concert na nabigyan kayo ng opportunity to have like a grand concert in front of you? Kami mas kalmado kasi hindi na sa competition. Andito kami to perform, to entertain dun sa mga manonood at the same time para makapagbigay ng magandang show. Feeling ko yun lang yung pinaka-pressure sa amin ngayon, yung makapagbigay kami ng magandang show. Kasi syempre, hindi lang kami kakanta, meron kaming movements, may mga naihandang sayaw. So, feeling ko merong onting pressure para sa amin. Pero syempre, dito naman sa industry, kailangan maging flexible din. Kailangan maging handa always sa mga pwedeng mga mangyayari. Yeah! Ako naman, ano yung tanong? Anong pakiramdam? Magkasama, okay. Excited, syempre, kasi doon pa lang sa Grand Rest Bank, ganito na kami. So parang ibang level na yung tatahakin namin na kami pa rin yung magkakasama. Pero may kasamang excitement kasi syempre extra kung gagawin namin. Tsaka hindi siya ganun kadali. Tsaka hindi rin to yung hindi rin to yung usual na ginagawa na. So may extra rush siya. Tapos nakakapagod kasi. Sa akin naman, syempre, I think I'm the oldest. So, parang challenge sa akin and super ang laking challenge sa akin to keep up with them. Kasi bata sila parang very timely yung mga boses, yung mga dance moves. So, parang Gen Z, ang tawag ba doon? So, bilang 42, kailangan ko rin sumabay sa kanila. And in all fairness, ginagawa din talaga nila akong bata, alam mo yun. Kaya mo yan, Nay. Kaya mo yan, Te. Ganon. So, alam mo yun, parang
excited din ako kasi close kami during the rest back. But we are more closer now dito sa concert na ito na dito talagang tulungan talaga siya. And yeah, extra rice, tama. Sana. Bakit Teacher Rice, di mo sinabi extra rice? Wala sa akin yung mic eh, kanina. So yun, very excited ako kasi may kanta, may dance. Very excited yung puso ko. Yes! Tapos yung pakiramdam na, yung iba sa amin nahihirapan yung upuan. Nabibigatan. Yung charot lang. Kayo naman. Ano ulit yan? Anong pakiramdam? Hindi, syempre, di ba dati yung rest back, magkakalaban kami. At ngayon, magkakasama kami sa isang concert. And super, napaka-challenging po yun. Oo. Di ba? Ayan, sana po ay magawa namin lahat ng mga pinapagawa po sa amin. Yes. First rest back concert to, no? So, may sinabi ba si Direk kung ano yung mga advice binigay sa inyo o na you can share with us? Wala ba di? Pinaintindi po sa amin yung pagkakaiba ng gig sa concert. So, mas kailangan namin i-level up yung game namin, yung craft namin. Sa singing, lalo sa singing. At yun nga, nadagdagan pa ng, ewan ko kung paano namin mapapalabas yung sa pagsayaw namin. Pero, yun. Kaya, bumili na kayo ng ticket para mapanood yung mga dance moves namin na malupit. Ayun. Ayun po. Ayun nga, as Direct Mall said, we have to be intentional with whatever we do because this is not a gig. This is not a gig. This is already a concert. So, so from the LED walls, from the technicalities, and from all the outfits and movements, the staging, and kailangan namin siyang itodo kasi they paid to see us do that thing, and we had to give them the intentionality. Ayun po, thank you po. English na. Yeah, I agree. Hindi, syempre, yun nga, in-explain sa amin kung ano yung kaiba ng regular gig and concert. So, sa concert, from head to toe, talagang kumakanta kami, nakaka-connect kami, even the lights, the LED, the tunog of the microphones and everything, no? Kailangan makakonect sa tao kasi this is a concert. Parang, English kasi. And ako din, sobrang, hindi ko alam kung pwede ko sabihin, but the songs are, sobrang nakaka-move yung song. Ang gaganda ng lineup. So kung ako sa mga tao na wala pang tickets, please try. Just try. Wala naman pong mawawala. Kayo po ang bahala sa tickets, kami po ang bahala sa show. Thank you very much. Sinong bahala sa bayan? Ng ticket? Ano yung pakiramdam na since 'di ba po binigyan kayo ng chance to showcase your talent dun sa All-Star Grand Rest Back. And ngayon, binigyan ulit kayo ng chance ng Showtime and yung TNT na parang to support your journey naman dito sa All-Star Grand Rest Back concert. Ako po, personally, masaya kami and thankful po kami sa Showtime family na magkaroon ng opportunity na magkaroon ng concert. Kasi to produce ng isang concert is sobrang hirap po, diba? So, bilang solo artist ako dati, tapos ngayon, may kasama akong marami. Tapos libre pa yung concert, di ba? So ako fulfilling po sa akin and overwhelming. And for sure, sa mga kasama ko ngayon, sobrang masaya po kami dahil dito sa journey na to, panibagong journey, hindi lang basta mag-isa sila or mag-isa ako. Meron kaming kasama dito sa journey na tinatahak namin. So, teamwork mismo. Sino po? Ako po, iba po kasi yung, sa All-Star Grand Dance Back. Talagang mas nakahasa kayo when it comes to singing, showing your talent, and dahil po sa All-Star Grand Dance Back, mas lalo pong naboost yung confidence namin.
And syempre, iba naman yun sa concert. Diba? Ngayon, mas... And you know, sa concert kasi no pressure na, hindi na kami yung parang parang laging nag-rehearse, parang laging aligaga, paano ba ito? Ganyan. And malaking pasasalamat rin po namin sa Showtime family for supporting us, especially to Meme, Meme Vice Ganda. Maraming salamat po for supporting us. Always. Anong ayaw mo? Ayaw mo. Yay! You have another question? We're all willing to answer all of your questions. Sir MJ, may questions daw. Hello po, Sir MJ. Congratulations. Pwede akong tanong? Yes. Ano pa yung mga tanong ko? Si Pawi kausap ko eh. Bigyan mo kayo hindi. No, first question is, parang, paano nyo na-make sure na magiging equal yung exposure nyo sa concert bilang 10 kayo? Parang mas marami bang production numbers si Marco dahil siya yung grand champion? Paano? Actually, ano po, nung ano ba to? Nung pinagmitingan po namin, baga nakalatag na po na sinabi sa amin. So kung ano lang din naman po yung sabihin ng buong prod, yun lang din naman po yung susundan namin, and yun yung parang ginagawa rin namin ngayon, yun yung iniensayo namin, and yun yung pinaghihirapan namin para sa concert. So parang nag-agree ba lahat doon? Opo, agree naman po lahat. So game na game naman po lahat. Kasi may mga, di ba may history sa Tawag ng Tanghalan na merong na-disqualify because sinabi niya na cooking show daw yung tao. No, let's face it, right? It's true, di ba? So, never naman kayo narinig about that. Pero what's your comment on that one? Na may na-disqualify because of that, of saying that? Actually, ano po actually kahapon, age na pag-usapan natin, di ba? Na parang sayang kasi kung kinalma mo na lang yung sarili mo. Kumbaga, pwedeng kasama ka dito or pwede ding hindi. Pero sa amin kasi, sa pagkakaibigan namin, yun yung pinaka parang importante sa ngayon. Kasi hindi mabubuo yung concert kung wala kaming pagkakaibigan, wala kaming pagkakaisa. And yun, siguro, yun po. Kay Maya naman, what was your reaction na parang some of your fans were criticizing you for joining Tawag ng Tanghalan na nag-champion ka na sa The Clash noon? Ako po, ang kasagutan ay hindi po. Hindi po ako, para sa akin po. Weird lang siya pakinggan kasi ako, masaya po ako dahil kahit kinikriticize po nila ako, nandyan sila para sa akin. Alam mo yun, parang napapansin pa rin nila ako still. So ako, thankful po ako, walang showbiz, masaya ako dahil yung mga fans, saka yung mga nagkikriticize sa akin, kumbaga, isa lang naman din sila ng intention. Kumbaga yung mapansin ko sila, and so ako po, happy lang din ako, and gusto ko na magpasalamat din sa mga naniniwala sa yung mga hindi naniniwala. Dahil still, mas lamang yung mga naniniwala sa akin. So, unbothered ka? Unbothered po. Pero, just to set the record straight, why did you join Tawag ng Tanghalan again? Knowing na champion ka na dun sa The Clash. Opo, ako po, tulad po ng mga sinasabi ko rin dati, na-miss ko po yung thrill, na-miss ko yung kaba ng competition, yung, alam mo yung mga, yung stress sa competition, sa loob ng competition na hindi nalalaman ng mga ibang tao kung ano talaga yung sarap nung nasa competition ka. So, yung fulfillment. So, ayun, yun lang po.
Basta, minake sure ko lang po na okay yung lahat bago ako mag-join ng competition para wala rin akong, alam mo yun, na ma-burn na bridge or mapagsisihan. So, ayun po.